Before we proceed to our podcast, welcome to Jump In Learning, your go-to channel for practical and engaging learning content designed to help you grow, improve, and stay future ready. To stay updated on our latest videos and episodes, don't forget to subscribe to our channel. Join our growing learning community today. Welcome back, ladies and gentlemen, to the episode 5 here at Mind on Board. So, today we're joined here by our guest, Sir Aris, going to talk about mental health when it comes to leaders and management of crew. Yes. Sir Aris, can you introduce yourself first? First of all, I'm Chief Officer Aristotle Magno. How many years of sea experience do you have na, sir? I've been sailing for 23 years almost. As a chief officer, sir, As a chief officer, this is my third contract. third contract as a chief officer. Yeah, that's nice. Sige. So, to give context din kasi, as we all know, we've been talking about this for the past few episodes na ang mental health, prevalent talaga siya pagdating sa on board. So, this time, we're going to talk about the leadership. How the leadership on board can affect the mental health of the crew. So, for you, as a chief mate, how would you define mental health in your perspective? In my perspective, as being chief officer, to be as a good leader and symbolize with the crew also that as a chief, you have a good example in terms of mental capability, thinking positive sa mga crew at sa trabaho, to give more effective leadership sa mga crew na between works and health, you have to adjust na hindi maano maka-affect sa ilang sa mental stability nila. That should be a negative thoughts na hindi to be corrected, open mind to talk with the senior officers. Great. Being a seafarer for a long period of time, now 23 years. So, what do you think is the unique stressor kung ba't naapektuhan yung mental health ng mga crew natin? Being a chief mate, ano yung na-observe mo? Ano sir yung stressor nila? Malimit na apektuhan yung mental health on board dahil doon sa may mga minsan kadalasan I think family problem. Family problem. Na kung hindi nila ma-stress out o hindi nila ma-share, kumbaga nag-isolate sila. So also sometimes kaning internet lost na parang lalo na yung mga kabataan ngayon na laging naglalaro ng ML. ML. Okay. Lang focus sila doon. Parang kung baga minsan kung masyadong hindi na matagal-tagal na yung oras ng na walang internet, parang walang buhay, walang saysay na yun. Mas parang yung mga kabataan ngayon, nakafocus na sila sa masyado rin sa internet. Which is also naka-affect din po sa mental health. Sobrahan na ba? Nasubrahan na. Kasi at the end, yung iba nagsusugal na. Yeah. Nauuso din pala Nauuso sa din yan. onboard ang pagsusugal. Lalo na yung online. Kumbaga nagiging doble na yung kasi kung wala nang pang tustos doon sa nila, kumbaga nanghihiram na ng pera. Tapos ngayon dahil na sa parang lulong na rin sa sa mga online gaming na yan, malaki na yung pagdating sa sahuran, parang wala nang tirang-tira nila. Medyo nakaka-affect din rin sa nila kasi Sa mental health. mental health. Kasi yung nakafocus sila sa minsan sa sugal, doon sa may sa online gaming. And then may pamilya pa sila. Tapos yung personal needs ng pamilya nila hindi kumbaga hindi na provide dahil doon sa sugal nila, parang doble na yung yung iniisip niya na paano na niya i-cope up yung na loss niya na na pera. Kasi na malaking nawala doon sa sa gambling niya doon sa may online game, tapos
may pangangailangan pa din sa pamilya. Paano nito naapektuhan yung performance nila on board? Yung ganitong klaseng scenario na sinasabi mo, sir? Mainitin yung ulo nila. Kumbaga, parang mahirap pakisamahan ba? Tapos yung bihira mo na lang din siya makikita sa sa day room. Tapos hindi na gano'ng nakikipagmimingle sa mga tao kasi kumbaga lalo na pag may inutangan. Hindi na Hindi nagpapakita. nagpapakita. Yeah. Tatago na. Pero itong gambling ba na to, is this a result na parang pag-iwas nila sa problema? For example, yung sinabi mo kanina, family problem, problema nila sa pamilya. Ito ba ito bang gambling is para lang makalimot sila doon sa problema nila sa pamilya, or ano pa to, parang nag-a-add pa doon sa problema nila sa pamilya yung pagiging Sa tingin ko, hindi yun yung parang in-escape nila yung problema sa pamilya. Parang nila, yung ginusto nila yung parang nakahigiligan nila na magsusugal ng gano'n. Okay. Kasi in my opinion, sir, yung gaming, yung online gaming, let's say ML, naglalaro ako, para siyang a form of stress relief para sa mga kabataan. I myself, gamer din ako. Pa yung ngayon, yung online na Scatter? Ayun. Ayun, iba yun. Pag Hindi yung not the ML, yung scatter. Scatter. Okay, Kasi guys. pag sa Scatter, siya para siyang slot machine na online lang eh. So, madali maubos talaga yung pera doon. At saka yung dati, yung isabong. Isabong. Kasi yung kapatid din ni Mrs. yan, nalulong din yan sa halos wala ng tira na iuwi. Pagka yung mga ganitong klaseng scenario, sir, ano yung na-observe nyo kay crew? Ano yung behavior nila? Kunyari, narululong na sila sa gambling, talo na sila, madaming problema. Ano yung mga observable behaviors na nakikita nyo, na nagbabago? Observable na parang mainit yung ulo nila. Tapos, hindi na gaanong nagipaghalubilo sa mga crew. Parang nagiging parang nag-isolate na siya ba? Nag-isolate na sila. I think understandable naman. Bakit ka mag-isolate? Ikaw ba naman na kung sino crewmate mo, utangan na. May mukha ka pa bang may harap, di ba? Parang kumbaga, umiiwas ka na tapos hindi ka na ganong nag-ano sa mga crew. Pero likely hindi naman ganong ka ngayon. Malimit lang mga kabataan yan. Yun lang yung lalaroan sa may Parang nalulunod sila. Hindi naman halos lahat din. Pero may iba rin talagang nakahiligan nila na yung sa mga ganyan yung scatter. Pagka gantong nag-i-start na si crew na magpakita ng mga behaviors like isolation, like yung pagiging mainitin ng ulo, paano to nakaka-apekto dun sa trabaho nyo on board, tsaka dun sa safety? Kasi alam natin, working on board is very dangerous, is a very dangerous job. So paano yun nakaka-apekto sa safety nyo tsaka dun sa work performance nyo? Sa work performance ng crew, medyo kasi yung trabaho niya hindi na na-perform ng maayos kasi yun na dahil sa mga problema niya, sa stress niya. Tapos before din kami mag-start sa work namin, may toolbox meeting din kami doon. Tapos pinakausapan yung tao na kumbaga kung sa trabaho sa barko, comes safety first. Talaga. Safety first. So, kung nanda ka sa trabaho mo, pinag-usapan ko na dapat nakafocus ka sa trabaho. I-ano mo na yung mga isang tabi mo na yung kumbaga yung problema sa personal problem. Kasi hindi lang ka nakakadamay ka rin sa mga katrabaho mo. Kasi hindi ka na yung kumbaga gumagawa ng safe na pamamaraan sa trabaho. Kasi minsan nainit na yung ulo mo, kumbaga kung pinapurik ng ng ganito, hindi ka na ma-approach ng Pero at the end of the day, pag-iusapan namin na kumbaga kung anong mga problema, pag-usapan para hindi masyadong lumalang. Kasi mahirap magawa ng accident report sa barko. Yes. So that is yung
kahit nasa barko tayo kung meron tayong problema, we still need to perform kasi kahit ilan lang din kayo diyan, so 28 crew 21 more or less, no? 21. So every crew on board is very important. So yung isa lang ang hindi function, pwedeng maapektuhan yung buong workload. Management level, tsaka yung pagiging balance mo sa pakikisama dun sa mga crew, yung may mga nakaka-experience ng mga mentally unstable, yung mga hindi sila masyadong okay, may mga problemang dinadala, paano nyo sila kinakausap naman after nung work, yung after work? Kung baga, pagtapos ng mga trabaho, minsan yung kumbaga nandyan sa deck, nakikisalamuha, tapos kinakausap kung habang may time na free na konti, nakikipag-usap sa kanya na kung ano yung problema mo na na pamilya or either something na maka-affect sa pag-usapan natin sa opisina. Pero ito bang mga ganitong klaseng small talks with your crew members? Kasi may mga ilan kaming mga na-interview from the previous episodes na pagdating sa merchant marine, medyo hindi sila masyadong open to speak up about their problems, about yung mga dinadala-dala nila. So, paano nyo hinahandle yung mga ganong klaseng scenario? Sa as being chief officer, hindi pa naman ako gaano naka-experience ng mga ganon na naka-encounter ako ng may mga based pa lang sa previous ko na mga barko Yung mga dati. Pero sa ngayon nung nagiging chief officer ako, wala pa naman akong experience na nice. na may ganon na katindi na mabigat yung mga problema. Yung dalawang barko ko, maayos naman yung mga pakikisama ng mga tao. Open naman sila pag kami mga problems, Kasi nag-share. yung kapitan namin, yung previous ko na kumbaga mahilig siya sa sports. Okay. Kaya yung mga tao, yung party na at sa weekend, may grill party kami. Doon nag-usap-usap, tapos pintuhan. Tapos ayun, video key sa para at least yung tao malibang sila ba. Hindi lang puro trabaho yung isip niya. Pagdating ng at least yung tao pagdating ng weekend, naisip nila na may tayo ngayon, yung kumbaga may sports tayo ngayon, may activity tayo ngayon. Sa tapos pagkatapos ng activity, grill party naman, yung ihaw. Pero sa namin sa flip namin, zero alcohol. Lang yung kunting ihaw lang ba yung talk lang sa mga crew, usap-usap. Parang conversation lang, parang parang usap-usap lang. Yung hindi lang yung kasi dahil sa internet ngayon, malimit yung iba, lalo na pag mga bago ngayon nakapuko sila sa paglalaro ng mga games ng Pero itong sinasabi niyo, sir, kasi 'di ba, sinasabi natin kanina na dati hindi sila masyado ma-open. Tapos ngayon medyo nakapag-open up na yung mga crew. Ano yung nakikita niyo difference nun? Yung dating sumasakay kayo ng barko tsaka sa ngayon, ano yung difference niya? Yung sa mga new generations ngayon ng mga seafarers. Yung mga bagong kabataan ngayon, yung generation ngayon, medyo educated na kasi sila. Hindi katulad nung na mga maraming seaman na medyo parang lang ba, yung hindi talaga aware kung ano yung mental health. Saka may mga na ngayon, yung ini-introduce na mga apps sa mental health na kung paano i-resolve yung may mga konting problema, yung mga ganun ba. Kaya siguro isang tulong din yan yung mga mental health na apps na ginagawa doon sa para kumbaga ma-express ba yung kung may mga problema, paano matulungan yung crew, parang ganun ba? At least maganda on board na pag-uusapan yung mga problema. Hindi yung nag-isolate lang yung mga crew natin. As you said, sir, sa weekend yun, meron kayong mga ihaw-ihaw,
sports fest, at least man lang yung mga crew natin, hindi lang puro trabaho yung nasa isip. Parang nare-relieve ba yung stress nila from work, may time sila na may isang tabi yung trabaho, dito muna, enjoy muna tayo, laro-laro, Oo. kain muna tayo dito, food trip dyan, food trip doon. Tapos, may time din kayo actually to share with each other kung ano yung nararamdaman nyo, ano yung thoughts nyo sa mga ganitong issues or topics. At least you get to get closer, di ba, sa mga crew nyo. With that being said, may question lang ako. Gaano kahalaga yung role mo bilang chief mate para sa'yo? Gaano siya kahalaga pagdating sa pag-maintain ng environmentally healthy pagdating sa mental health natin? Kasi yes, you've said na marami younger generations medyo nalululong na sa online gaming. Actually, ang gambling addiction, part siya ng mental health problem. So, as a chief mate, how do you manage all of these things? How do you manage it as a leader? And how do you manage it as a person? Parang makipag-empathize ka sa ibang tao. As a chief mate, ang ginagawa ko, kinakausap ko sila, tapos sinabihan ko kung hanggat maaari, i-less nila yung lalo na yung pagsusugal ng mga online gaming. Kasi makaka-affect yan sa trabaho on board. Malaking influensya yan sa kasi puyat yung tao, yung crew. Hindi na nakakonform na siya ng So, dinidiscourage ko sila na kung hanggat maaari, huwag kayong maglaro ng ganun sa sugal na yan. Kasi malaking apekto talaga sa crew. Kasi unang-una, hindi sila yung rest hour nabawasan na dahil dyan napupuyat. Kasi although noon, yung wala pa internet, totoo yan, hindi na yung mga crew kasi walang internet, hindi na nakaka-apekto masyado sa rest hour kasi walang kinakalkal pagdating sa pag naka-off duty. Sa ngayon, minsan napansin namin yung kaya ini-emphasize din ng kapitan sa durang weekly na meeting after drills na bawas-bawasan yung internet. Lalo na kung hindi sa pamilya yung paglalaro ng mga gamings na yan, yung scatter na yan. Kasi kumbaga ang kinanatnan kasi niyan parang unang-una puyat yung tao, tapos stress kasi nawala ng pera. Tapos dagdag problema pa sa pamilya kasi hindi mo alam papadala, wala ka nang maipapadala. Ngayon, pag yung crew na naman na sinisingil ka ng doon sa inutangan, medyo mag-aalangan na rin kasi mainit na yung ulo mo Kasi marami ka ng hindi na maganda yung pagkikisama ba? Kasi parang may gap na yung crew. Kaya at the end of the day kanang yung mangyayari sa sobrang lulong ka na sa mga ganun. Unang yun pinakiusapan namin na lalo na sa side ko pag sa senior kung hangga't maaari bawas-bawasan yung hindi yung focus ka sa trabaho kasi dito pumunta tayo dito sa barko para magtrabaho. Nandiyan naka-defend yung pamilya natin. Tama. Pag madidisgrasya tayo dito sa barko, hindi natin alam kung mawalan ka totally ng trabaho or either minor injury, pero malaking epekto yan. Kasi isang tao lang mawala sa barko, malaking kawalan na lalo na sa maintenance. Kasi may hinahabol ka. Sa operations siya talaga. Lalo, ang mangyari niyan, katulad niyang, kumbaga, kung
may ma-aksidente na tao, halos madamay-damay na kasi yung lahat. Kasi Dami-dami. yung shift ng oras niyan, liban mo na yung iba na para lang makapag-duty, lalo na pag nasa puerto, tapos kulang ka ng tao, magiging 6 to 6. Tapos ngayon, yung rest hour mo yan na yan, mahirap na i-adjust. Parang mapupuyat ka pa. Mapupuyat ka Yeah. ngayon. Kasi doon sa amin, yung may rest hour monitoring kami, nagre-reflect yan sa makikita sa opisina sa Singapore. Tapos ngayon, pag over rest sa rest period niya, nag-email na yung dagdag stress na namin kasi mag-explain why na naman kami doon sa bakit nagkaganon yung nangyari na yung tao kulang sa pahinga. Yes, that's a very very great insight na, sir. Ang dami namin natutunan. Actually, itong topic ng gambling when it comes to affecting their mental health, yung pagkakaroon ng madaming utang, na-stress na sila, walang mapadala. Actually, this is the first time na narinig din namin yan throughout this the episode ng ating Mind on Board. Siguro, this is also one of the best time to tell our audience, especially yung mga seafarer natin, no? When it comes to gambling talaga, pagka napasok ka na dun sa linya na yon, mahirap nang umalis hanggang sa mabaon ka na ng mabaon sa utang. And this is something na that will really affect your mental health. Actually, alam ko, parang pinag-usapan natin to during our first episode na yung utang, yung financial stress. natin, financial stress, isa to sa mga contribute para mas lalo tayo maging mentally unhealthy kasi hindi tayo makapag-focus, kakaisip kung paano tayo babawi, paano tayo kukuha ng papadala sa pamilya natin, no? So thank you so much for that, Sir Aris, no? Very well noted, especially dun sa ating mga audience kasi first time din nilang maririnig to mula sa episode natin, yung gambling nga, yung side. Yan. Siguro to add din, maganda na natackle nga yung gambling kasi not only does gambling addiction, hindi lang siya dahil sa pera-pera lang, dahil may epekto sa'yo yun pag nawalan ka ng pera. Dahil ikaw bilang isang tao na may trabaho, may pamilya na pinoprovidean, pag nawala yung pera na yon, saan ka kukuha? Uutang ka. Tapos, pag talo ka ng talo, hahabulin mo yung talo mo, ano mangyayari sa'yo? Mawalan ka lalo ng pera. So, kung ma-stress ka, doon na papasok ang depression, anxiety, pag-overthink. Emotional unstable. Magiging emotionally unstable ka pagka nag-develop ka ng gambling addiction talaga. So, thank you very much for sharing that with us po. Yeah. Dati walang internet, walang masyadong recreational activities. Hindi ka makakapag-usap sa pamilya mo, kayo-kayo lang magkakasama. Paano yung nagiging buhay niyo dati? Medyo hindi gaano katulad ngayon ba na yung tao parang madali mong makita usapan. Yung makikita mo lang yung tao noon na although nung time na yun, sa experience ko, may yung get together din weekly, inuman, pero mas iba kasi ngayon sa may internet na siya parang mas masigla yung mga Mas masigla sila. kasi lagi na nako-communicate nila yung pamilya nila namin, kumbaga. Pero ibang-iba yung experience sa dating seafaring experience tsaka ngayon. Ibang-iba yung environment. Tama. May iba siya. Kasi noon pag parating yung barko, ang inaabangan noon, nakabili ng phone card, tapos may sulat galing sa pamilya mo, may mabasa-basa na kung kinukumusta, gano'n. Hindi ka talaga direct access na tayo ngayon, di ba? May internet. Ano yung pros and cons no? Yung maganda tsaka yung hindi magandang naidulot nung ganung klaseng sistema? Sa ngayon, ang naidudulot sa sobrang internet, puyat. Dati hindi. Oh. Ano naman yung parang nagiging dati yung cons naman nung walang internet, pagka bumababa lang kayo ng barko tsaka nakaka-receive ng sulat, ano yung downside nun pagdating sa ng mga crew? Ang downside doon, medyo mainit yung, lalo na yung isang seaman na hindi nakatanggap ng Sulat. sulat ng
mainit yung ulo ba. Tapos sabihan ka ng crew mo na, wala na, nag-ano na yun. May negative thoughts ba na may iba na yung Tapos may iba na yung mood. Yun. Sabi nga Oo. wala. Nakrolling ka? May iba na yung mood ng tao ba. Lalo na sinusulan na kumbaga joke lang pero dinidibdib ba. Yung sinabi na gano'n na baka may iba na yun, gano'n ba. Lalo na Hindi walang ka communication, walang hindi mo alam communication. talaga yung nangyayari. So, yun. Pero Ngayon nga may internet, madali lang access, nagluloko pa nga yung mga misis eh. Pero may nagsabi sa amin na dati, mga seaman daw, sila daw yung nanloloko. Ngayon, parang baliktad na. Baliktad na Parang yung nangyayari. mga nandito na yung mga... Naloko. Ayun yung kaibahan ng Ngayon- generation before tsaka ngayon. At saka yung mga kabataan ngayon, marunong na magtipid. Hindi dati noon na yung previous ng mga generation, pagdating sa puerto, labasan ka agad, gastos. Ngayon, di ba na yung mga kabataan ngayon eh? Talagang may pinupundar na ba? May na yung pera nila doon sa may binabayaran na kumukuha ng mga unit ba? Parang mga set, Oo. may plano May talaga. plano na. Plano na. O, tatandaan ko yan dati, pagdating sa Marino, meron pang may mga gastos Marino, parang ganun, di ba? Yung pagdating sa onshore, talagang labas ng pera, Lalo na nung ng delivery. Pero ngayon medyo, medyo... hindi nag-iisip na talaga yung mga bagong generation. May hindi katulad na dati na talagang enjoy kung enjoy. enjoy parang wala nang iniisip na future ba na pag-iipunan ba. Pagdating naman sa crew natin, meron kasi mga crew na nagsistruggle, na silently, hindi nila pinapakita. As a leader, how can you identify yung mga ganung crew na magaling magtago? Hindi mo alam kung magaling magtago o pagod lang ba? Yung tipong masayahin naman siya on board. Yung pagsakay niya, masayahin, cooperative, nakikipagbiruan, laging present sa deck. Kung ano yung pinapagawa mo, gagawin. Pero suddenly, bigla na lang siya naging nag-isolate, tahimik, medyo distracted na sa ginagawa, mali-mali na yung ginagawa. Paano mo inaano yung Yung mga ganyan na sistema, mapapansin mo yun sa ng trabaho niya, performance niya. Performance. Kasi minsan makita mo yung active siya sa work na nakita mo talaga na gumagawa siya. Tapos medyo ganyan pag dumating na yung mga parang medyo may na ba yung trabaho niya nagli-less na. paano mo siya ikino-confront? Paano mo siya tinatanong? Or paano mo siya kinakausap regarding that sudden decline ng performance niya? Sa ganyang sitwasyon, kumbaga kinakausap ko siya na kung minsan nakikisabay ako diyan sa deck nagtatrabaho tapos kumbaga nakikipagkwentuhan tapos tinatanong ko siya kung anong problema mo. May family problem ka ba na na medyo nakikita ko nakaka-affect na konti sa trabaho mo para hindi na gano'n yung performance mo. Tapos pinakiusapan ko siya kung i-open. Pero wala pa naman sa experience ko, wala pa naman totoo na nag-open na gano'n na Walang nag-open, sir. kumbaga kung sila na may sinishare sila pero konti lang na hindi manong yung lahat-lahat ba. Hindi mo rin masabi na yung buo na na katotohanan tungkol sa doon sa side niya na sinasabi niya. Mahirap din pangunahan mo siya ng ganun. Kasi mahirap naman i-judge na yung sitwasyon niya kasi wala ka naman sa sapatos niya, di ba? So, kung ganun na mahirap yung sitwasyon na yun kasi hindi siya nagkukwento ng buo. So, para sa'yo, ako personally, paano ko siya marireal talk? Kumbaga, usapan na na masinsinan. Mahirap Minsan yun. ganyan, kinakausap ko rin si Maestro. Maestro, Okay. ni Maestro, may problema ba itong isang bata natin, may pinto pa siya na gano'n para mapag-usapan natin, para matulungan natin, mga gano'n. Inaano ko si Maestro ko. Minsan din kasi hindi lang
parang may time din na yung bata hindi siya kumbaga masyadong open ba na pag-usapan yung problema niya. Sa ngayon sa pagiging chief officer ko, wala pa naman wala pang lumalapit sa akin na gano'n na sistema na mabigat na kasi yung mga previous ko na mga kapitan maganda yung samahan. Maganda. Medyo yung mga tao. Minsan talaga depende sa sa pagmamanage ng tao kung paano mo Kasi pag yung kapitan mo medyo matrabaho, malaking epekto yun sa buong organization din sa sa yung kumbaga sa pamilya ba sa barko. Kasi ang iniisip lang doon kasi puro trabaho na lang. Yes. Hindi na yung Wala parang inaanuhan na pagdating ng weekend. Wala nang work-life balance. Yung parang puro balance. trabaho na lang tayo dito. Pagdating ng weekend, pahinga lang. Wala nang pagdating ng linggo, banatan ka pa ng drill. Imbis magpapahinga ka, hindi ka mapapahinga kasi magdi-drill. Kaya yung mood ng crew, iba rin. Kaya mahirap din na mo na pakiusapan na ganito may hinahabol tayo lalo na pag may inspection na Siguro pag pagdating stressful na ba as a side din ko rin maging ganoon din kasi parang nagaano na ba yung mula doon sa baba tapos papunta doon sa may junior officer tapos sa senior tapos dating din ng kapitan mahirap makiusapan din na kung parang lalong bumibigat yung kontrata. Siguro malaking bagay din yung opinion ng buong crew dun sa leader. So as a leader, what would you say yung leadership style mo? Sa akin yung leadership ko open ako. Open Kung ka. kung may suggestion yung crew, inaano ko yung kung anong maganda, mas safe, mas effective na pamamaraan na hindi lang compromise yung safety ng barko. So you're saying na medyo democratic ka na leader. So bago ka mag-decide ng medyo technical na decision, nagko-consulta ka muna sa lahat ng tao. Okay na, inaano ko muna lalo na ako pagdating sa safety meeting, tapos sa toolbox, inaano ko si Maestro, ito yung plano ko, anong magandang suggestion mo na gagawin natin na hindi tayo mahihirapan. Sharing ba? Kasi yung boson mo rin may experience siya, may pamamaraan din siya na na trabaho na mas madali na mas also hindi na compromise din ang safety. Sa toolbox meeting, si-share namin, ako open ko kung anong suggestion. Ayun na yun. Yun ang ginagawa ko. Hindi ako yung talagang nagdidikdik ng crew na para lang na mas democratic na yung treatment natin. So bale sa tingin nyo on your side sir, mas maganda talaga yung medyo democratic kind of leadership than authoritarian, no? Mas nakakatulong siya, mas nakaka-help siya dun sa mental health ng tao. Syempre meron silang freedom, hindi yung pupuk lang. Kasi yung open yung mga crew mo lalo na sa ratings na magsasabi sa iyo. Hindi yung medyo may gap kayong dalawa ba. Hindi na mo lalapitan yung chipmate kasi iba yung ugali pag parang negative na yung kinalalabasan ka agad ba ng isip ba. Yes, tama. Tsaka ayun yung magandang way para ma-earn mo yung trust nung mga crewmates mo nung crew. Para mas nakakalapit sila sa'yo, mas nalalaman mo yung mga problems sila, mas nalalaman mo yung status nila ngayon. Mas meron kang leeway para mas masuportahan sila as a manager. So hindi lang yung puro pukpok lang ng pukpok ng trabaho, pero ayun na pala hindi na pala sila okay, hindi na pala makapag-function properly yung mga crew. At saka yung ginagawa ko, pag medyo may gap din yung mga crew ko na dalawa, inaano ko sila na mag-usap. Yung may conflict, yung mga ganyan nangyari. Yes. Na pag-usapan natin, together, kasama ako, para ma-resolve yung Kasi mahirap yung may gap yung dalawang yung crew mo eh. Kasi nakaka-affect din yan ng trabaho.
hindi na maganda yung performance. Speaking sa gap ng dalawang crew, paano naman pag may multi cultural differences? For Okay, example, may mga nationality. German Ayun kayong ang hindi ko na-experience. Kasi wala Ah, pure okay. pure Lahat Filipino. kayo Filipino doon, sir. Kaya Okay. medyo ang ginagawa ko, open ako. Hindi ako na yung authoritarian na klase na leader. Well, As- Para mas madali akong lapitan. Lapitan. At saka mas madali din ako makipag-ano sa kanila. Kasi kung open ka, hindi ka masyadong hindi mo, may limitasyon din. Hindi din naman lahat yung sobrang kabaitan. Kasi parang hindi na rin Baka maabuso naman tayo. ka naman. Wala nang yung promo sa inyo din. At least kaya magiging open ka rin sa kanila na Yes. para Correct. hindi sila masyadong parang takot ba na magsabi na Correct. siguro isang pro na rin yun sa experience ni sir na puro Filipino lahat ng kasama. So pagdating sa communication, wala masyadong hindrances na parang language gap in between your colleagues, di ba? Pero dun sa pagdating sa authoritarian, I think mahalaga din na pag-usapan natin na pag kasi ganitong klaseng leader, authoritarian, utos ka lang ng utos, dikdik ka lang ng dikdik sa mga kabaro mo. So, mataas din yung chance na dahil sa dami ng trabaho na binibigay mo, walang work-life balance, nawawala na yung balance natin. Mataas din yung chance na tinatawag nating burnout. So, kung may burnout, ito na yung parang naubos na yung productivity ng tao. Parang ginagawa niyo na lang to out of kasi kailangan ko lang sumahod, kailangan Hanggang ko lang matapos ko lang yung kontrata. So, wala nang motivation. Wala nang gana. na magiging officer in the future. Yun, Parang ganun. yung burnout na yun, malaking factor siya sa mental health kasi pag sinabing wala ka ng motivation, wala ka ng determination, parang hindi mo na iniisip kung ano pa bang purpose na ginagawa ko sa barko. It may lead to certain mental health problems na kunyari, depression, pwede siyang magkaroon ng ganun. Yeah, correct. That's actually true din, no? No. Sa akin na lang, sir, Kay Sir Johnson. nabanggit mo na hindi pa kayo, sir, nakaka-experience na may other nationalities na nakakasama. Pure Filipino crew ang lagi yung nasasakyang barko. Isa yung question ko lagi itong lumalabas sa mga episodes natin na yung mga napag-uusapan sa barko minsan lumalabas. Na pagbabasa ganito, kunyari nagpapalit ng mga crew. So for example, may problema si ganito na kwento, nagpalit, na kwento doon sa kapalit. Tapos, syempre, pag gagawin, nagkakausap-usap na yung mga crew, yung mga connections natin. So, may ganun ba talaga tayo nangyayari? Kaya medyo, ang point ko dito is, doon kasi nanggagaling yung hindi pag-open up ng crew eh. Parang ayun yung mga nakakausap ko. Is that true na nangyayari sa industry? Yung mga ganyan na system. No, nangyayari yung ibang mga ganyan sistema na lumalabas yung na ikwento na Ikaw kwento. Parang sabi sa kunyari, nag-usap-usap yung mga leaders ng crew o kaya yung mga crew mismo. Ayan, yung crew na yan, huwag mong kunin yan. May ganito yung May history. ganun, Yung mga ganun. ano pa rin, meron tayong ganung klaseng culture may iba rin na gano'n. na ganun nangyayari sa ganun. Pinipili yung crew kasi yun nga, yung crew na yan, medyo hindi maganda yung Performance sa ibang barko. So, may mga negative na mga Na feedback. na Yes. nakaka-affect sa samahan sa barko. Which is hindi din maganda kasi pamilyado rin yung tao. Kailangan din ng trabaho. Pero sa side ko, hindi naman ako na perfecto na. Hindi naman ako ganyan na nagko-comments. Yes. Dating si Kapitan, minsan, nagtatanong, Chief, okay lang sa'yo itong crew na to? Hindi naman ako tumatanggi. Kasi minsan,
hindi naman lahat pareho yung galing ng tao. Yeah. Minsan yung chief engineer mo, nakasama niya yan, maraming ayaw niya doon sa tao na yan. Yes. Sabihin din Yes. niya kay Kapitana, huwag mong ano yan, palitan mo. Sige. As a chipmate, sir, ito, sa ating mga audience naman, sa mga katulad yung chipmates, sa mga aspiring chipmates, so mga management level, ano yung message nyo sa kanila para sa mapangalagaan yung mental healthiness ng ating mga crew? As your, based sa mga naging experience mo, based sa mga nasaksihan mo, observation mo on board. Sa akin, sa palagay ko, mas maganda open ka sa sarili mo na pag-usapan yung kung anong may problema mo. Para at least, hindi mo na naidibdib yung sa sarili mo. Na may share mo sa ibang tao na kung may trust ka sa tao na yan, na may maitulong sa iyo. Kumbaga, kung may experience na gano'ng sistema, may may suggest siya na anong mas magandang gagawin. Dapat open yung... Kasi kung masyadong affected ka doon sa problema mo, malaking sa stress mo sa isip, sa mental health mo. Parang Distract ka. Hindi na maganda yung hindi, kumbaga yung may maganda kang mga plano sana sa buhay, dahil lang doon sa isang pagkakamali na yan na na-distract ka doon sa gap sa failure mo sa mental health mo, na hindi mo na kumbaga na na maayos. Kaya maganda open, no? Open communication. You can accept yung mga feedback, yung mga suggestions ng mga colleagues mo, especially yung ibang mga management levels, para pagandahin yung sistema natin sa barko. So mas open yung natin. Yes. And how about naman, sir, dun sa mga aspiring seafarers natin, yung mga seafarers natin ngayon na possibly nanonood. Possible na mga nanonood sa atin. Aspirings na mga seafarers, magsipag lang. Kung nandyan kayo sa kumbaga sa ratings, wag lang focus sa trabaho sa ratings. Mag-aral din sa bridge para kung may matutunan, at least may experience mo kung ano yung ginagawa doon sa bridge, magkakaroon ka ng kumbaga kung gugustuhin mo na mag-i-exam para ma-attain ka na mas mataas na pangarap sa buhay. Yeah. Kasi mas mahirap yung nasa baba ka lang lagi, lalo na ngayon, medyo mas mataas na yung bilihin, kukulangin na yung yung kinikita kikitain mo. At saka yung although stressful nga yung pagiging officer, pero mas maganda, mas mataas yung kinikita, medyo mas maluwag yung buhay. Nice. Thank you so much, Sir Aris. No, ang dami namin natutunan, madami kaming, especially dun sa perspective ng isang officer level na nasa barko, no, kasi kadalasan yung mga naririnig na yung mga usual na problema, pero yung sa perspective talaga ng mga officer na nag-handle mismo na madami tayong nalaman about dun sa gambling, about dun sa difference nung sa dati, paano ba sila, yung mga sulatan pa dati, yung mga nagiging reaction nila, tsaka yung ngayon, yung mga pros and cons ng new generations ngayon, no. So very insightful, no, partner. So I think pagdating sa mental health, malaking factor din talaga yung leadership para ma-manage yung issue na yun. Pero I can say na hindi dahil sa leadership nakasalalay lahat, it has to come from you din, na you have to help yourself. Yes. So sa sarili pa rin talaga siya magsisimula. So first step, if may nararanasan ka na mental health problem, huwag kayong mag-atubili na humingi ng tulong, mag-usap, makihalubilo. Don't let yourself na ma-isolate. Okay? It's okay not to be okay, as I usually say. And kay sir, baka may final messages ka pa. Sa lahat ng mga seafarers, laging mag-iingat on board. Kung may mga goals kayo sa buhay, kaya nyo yan. Mag-exam para may marating na mas magandang buhay. Nice. Keep safe always on board.